Every day, people around the world face struggles, uncertainty, and fear. Yet, in every nation, every community, and every home, hope still shines. God invites us to stay close to Him, especially during difficult times. Through prayer and His Word, our faith becomes stronger. As young people grew closer to God, they discover a purpose greater than themselves, a calling to share His love. Every act of kindness, every prayer, every word of encouragement carries the message of Christ to the world. How can you share God's love and hope with someone today and help bring around the world? Share it with us today on Good Morning Pastor. Good morning once again mga kapaglaom. And this morning atong makauban ang usa ka mabtikon o dasig ang atong associate pastor sa Garden Church dinhi sa SWPUC ulay-lain Pastor Daryl Sam Pagunsan. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor. Welcome. Good morning, Kuya Wing. Good morning, Ate Charm. And we will be revealing some news in time soon, Wing. Yes. There is a Hope channel with Pastor Daryl Sampagunsan. Thank you sa time, Pastor. Pastor, we're talking about hope around the world. Sa pagkakaroon man gud, daghan kitag mga news around the world nga itong madunggan. Not just in the Philippines, no? Not just sa politics, economy, and sa mga different nga mga struggles sa kalibutan. But how can Bible stories nga, we're talking about David and Goliath, we're talking about Jesus calming the storm, yun sa man kini nga mga Bible stories nga makapakalma nato. Kung imong tanawon, no, sa atong mga Bible characters, Ate Charm, Kuya Awing, nantaw ni mong ang ila bitong adversary or ilang mga kontra, kung imong boto na naon, mapildi gid unta sila. Dili gid unta sila makadaog ba, pero tungod magud sa atong tawag nga, they have a reliance sa Ginoo. Maskin pag they have less, maskin pa nga kanan they think that they are ordinary people, but because of their reliance and dependence to God, even though that ingani ra sila, they can win against those challenges nga ilang batinan mo na sa Bible characters na to, like David and Goliath. Yeah. David and Goliath, nantaw ni mo, unsay redala ni David? Kontra ni Goliath nga, komplito kayo si Goliath, gawa sa physique niya nga perting dakoa, armas niya nga perting liguna. Ang dalaran ni David, ang tawara, sling ug stone lang. Yeah. Naikanta nga, kanang sa mga primary patawa, mga bata-bata. Si David bata lamang, may dalag lambuyog. Si David bata lamang, mukanta mo awit. Oh, di ba mo kanta mo? Muampo mo awit di ayo. Di ba kanang song gina-remind us everyday nga, masking bata patang, kung musalig ta sa Ginoo, dili kita mapildi. I like that. Pastor, kining sa atong nasod ron niubos man gid kalisod sa ekonomiya. Unsa man nato makita sa Bible nga mahimo nga sa atong pagtuo kanang pagsalig sa Ginoo samtang niabot ni nga mga kalisod. Ingon sa Matthew, nadra sa libro sa Matthew. Dili magyud ang kalisod, dili gid siya mawala gid. Samtang kita na gid sa kalibutan. Ang kalisod magkaanam-anam gid siya magkalisod. Pero nag-iingon siya sa Matthew. Grabe no, magkanam-anam gid ni kalisod. Oh, magkaanam. Sadly, ingana gid ang kalibutan gid. Dili gid siya magkasimple. Ikaw makasimple bitaw murag walay reklamo. Pero Agree. kung i-compare na to, Pastor, sa una, Charm, no, ang kalisod sa una o karon, unsa kaya ang sa una, ang kalisod mas grabe siguro kaysa karon. Ang kalisod guro sa una is Kayo more... patyon ka, espada ba yan? Gugabon ka, karon pusil man ka. Pastor, no? Di ba? O, tinood. Pero siguro ang kalisod karon nasa mind. Oh, usually gid sa atong generation and based on research, tinood ati, it's based on here. On the mind gid, labi na gid karon nga ang mga atong mga henerasyon karon, makita na magud nila ang struggles karon. So mabati na nila ang struggles mo, nagalisod gid sila. Makita sa Karon. social media. Ay, sa una Makita, mang oh. good Walay way. social media. Walay social media. So, Kung naka sa bukid, okay ra. yeah, padidit rata sa mga bukid, di ba? Wala. Sakay taglubi. Ay sa ilaha magud didto, Ate Charmo at Kuya Wing. Kung unsa la ilang makita dara og mabatinan, mao na ilang focus sa ilang problema. Karon manggod kay na manggod ni. Yes. Maskin pag dili nila problema, ga problema sila. Okay. Kay murag somehow gawnaw na nila mga
Basig maapektuhan mi ani ba? Makita na manggubat sa laing nasod. Yeah, sa una man good kay Wala. newspaper, di ba? Radio So lang, dugay radio. pa kay mo abot. Oh, radio. Dili pa gyud ma-reach sa tanan ang tanang tao sa mga newspaper. Radio ra. Correct. Tinuod na way nya buto-buto dito sa kwan. Hindi mo ma-imagine, di ba? Oh. Ganiya karon. Oh, malita. Bitaw, no? Pastor, with the So- political division that we are experiencing today, dili makaila, dili mailimod nga sa matag karon og unya matag buntag, matag adlaw atong makitaan ang mga balita sa nagka-divide nga mga senado, nagka-divide nga kongreso, tanan divide. Apil ang matag pamilya ma-divide ani. Kay lahi-lahi manggod og ka ng kakampihan, no, di ba? So how can we comfort, how can Jesus' teachings in the Bible comfort us and support or bring us to unity? I don't know kung lisod ba ni siya, but the Bible says, simple lagi siya. Maskin pag we have differences, unsa man siya, political or anything, love. It is always to show love to one another because that is the second and greatest commandment that Jesus has said, to love your neighbor as yourself, including your differences. Because in our time today, Satan will really attack and appeal na siya ang political differences. Ilang taon na to karon dito sa Pilipinas, political differences will really divide us. No, kanang dili na ta friends kay tungod kay lahi imong ginabutaran. Yes. Gipang-unfollow na. Unfollow na. Kay lahi ta lahi. So no. Ang gipaingon sa that this is the reality today, my God. You have your own stand. Yes. But the Bible says to show love to one another. Ingana ra gyud. Ganahan yung kay kuha na, love, maginigugmay ra gyud ta, oy, labi na matag pamilya. Correct. Kaya dili pwede nga ma-divide ta because of the political nga to mga perspectives. Correct. Basta love gani na mo nagitawag nga love is blind. Pastor, balikan na tong kasaysayan sa Bible. Katong mga unang tao, si Job, si Moises, si Esther, sa ilang kalisod, labi na karon sa atong henerasyon. Unsa man ato nga makita nato ang ilahang impluwensya sa Bible nga atong maaplikar sa atong bag-o nga modernong panahon. Ang kanindot no, labi na gyud sa patriarchs and kings. Gihimo gyud si Queen Esther as example sa kung unsa dapat gyud ang youth dapat karon. Unsa kamo barog. Nakita nato si Moses, si Job, si Esther. Lailahi gid sila og mga challenges gid sa ilang kinabuhi. Yeah. Pero lantaon ninyo unsay similarities pagsalig ra gyud sa Ginoo. Salig ay laom. Mo igo ni gugma, salig lang. Salig lang. Pero kato sila salig gito sila. Salig sa Ginoo. Lantawa ra good. Oh. Si Job nawala tanan, pero unsa ray nagpabilin siya iyang salig sa Ginoo. Si Moses dili niya kaya nga atubangon ang hari sa kwan. Same sila ni Esther dili niya atubang hari pero unsa man ang Salig. nasa. Salig ra sa gid sa Ginoo. Dependence, reliance ra gid sa Ginoo. Moto ang nakapapush sila ha nga nagpabilin sila mo na mention sila diri sa Biblia. Ang ato karon moderno, salig ay lang laom. Pero sa Ginoo salig kita, salig, absolute 100% makapaglaom. Pastor Darrell, there are a lot of people now who are divided in the different perspective of social pressures, even technology advancement. Nag-evolve ang kalibutan, nag-evolve pod ang nagkalailahi ng mga style sa matag tao, matag personalidad. How can we be able to have that hope in us? So I would like you to address our people now who are watching this. sa asabata dire. So sa mga tao sa mga batanon to people around the world, let us gamiton nato tong Biblia as our guide, no? The Bible is Jesus. Jesus is there. And Jesus gives hope to us. Nakaingon sa atong lection actually karon sa simana nga sa gospel, kasi focus sa gospel, Jesus. And Jesus gives hope to each and every one of us. Kay karon manggod, we feel nga tungod kay we have been through the world, we've been engaging through the world nga dugay na kita dito nga murag wala na tay tsansa. Pero mali na siya, mga kapaglaom. In the Bible, Jesus is there. And if we want to point ourselves to hope, open our Bibles Amen. and read Jesus there.